dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan kadama ko sa buhay ko ay lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking bibig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhati at dakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan kadapatan sa buhay ko ay lagi mong lahat narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhati at dakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhati at dakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. O Jesus, Jesus, sa'yo ang kapulihan, kalwalhatian ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at mapagkailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhati at dakilaan mo'y di Bago kayo magsiupo, ay nais ko muna pulutin nyo ang mga banat na inyong nakikita sa inyo. At ihanay na tayo sa inyong mga upuan. Yan, maaari na kayo magsiupo. Tumingin sa kaliwa at kanan. May nawawala ba sa inyong mga katabi? Wala po. Nasaan ang kalino ng klase? Yan.
Lavin, may absent ka ngayong araw na ito. Wala pong libaro yung araw dito. Mahusay. Ngayon, ay nais kong sabay-sabay ninyong basahin ang ating layunin at tatalakayin ngayong araw. Para sa ating tatalakayin ngayong araw. Sabay-sabay nga itong basahin. Nakapagbibigay ng pamahiin. Nasasabi ang kahalagahan ng pamahiin sa buhay ng mga Pilipino. Nakapagbibigay ng komento hinggil sa larawan at video gamit ang konsepto ng pananaw. Nakikilahok ng masigasig sa talakayan. Ayan, ito nga ang ating layunin sa ating tatalakayan ngayong araw. Ngayon, ay bago tayo tumungo sa ating tatalakayan ngayong araw, ay nais ko muna magbalik-aral tayo. Halina't magtanungan tayo. Ngayon, ano nga ba ang ating tinalakay noong nagdaang araw? Sige, Giselle. Tungkol po sa komentaryo ng babae. Mahusay, ito nga ay tungkol sa kontemporaryong programang panradyo. Ayan. Ano ang kahulugan ng kontemporaryong programang panradyo? Sige, Sheila. Ang mahalaga po nito ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na may pahayag ang kanilang mga opinion sa lubing kaugnay sa isang nagpapanong issue sa isyong kanilang napiling talakayan at pagtuunan ng pansin. Ayan, mahusay. Salamat. Para sa pangatlo. Magbigay ng halimbawa ng media na maaari natin gamitin upang mapagkunan ng magandang balita. Sige, Ellie. Radyo, telebisyon, diaryo. Ayan, kanina ba may mga nakapanood sa inyo ng mga balita o may mga nabasa kayong balita? Oo! Sino makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng balita na nabasa nila kanina? Sige, Allen. Ano po, yung napanood ko kong balita ay tungkol po sa kaso po ng Bamban Mayor na si Alice Go, na kung saan po ay hindi pa rin po niya alam kung ng mga senado kung ano nga po ba ang ito nangyayari sa pagitan ng Pogo at sa pagitan ng Mayor. Yan, mahusay. Salamat. Maliban sa kontemporaryong programang panradyo, ano pa ang dalawang kaisipan na ating natalakay noon? May makapagbigay ba? Sige, Lovely. Ano po, katotohanan po at opinion. Sige, para sa iyo, Lovely, ano ang katotohanan? Ang katotohanan po, pagdating po sa kontemporaryong panradyo, ito po yung mga katotohanan, hindi katotohanan. Dahil ito nga ay katotohanan at yun na ito nangyayari. Samantalang ito naman, ito ay pagbibigay ng opinion o sa loob. Diba? Ayan, sa opinion, sino maaari mong pagbigay? Makapagbigay ba? Sige, Ale. Ang opinion ko ito po ay isang parang po sasabi ng salubin lamang po at walang pinagpapasigang mga sila. Ayan, maraming salamat. Bigyan naman natin ng angas clap ang mga nagsisagot. Ano ba ang angas clap? Ang angas, ang angas, ang angas, angas mo. Ayaw nga, isa, dalawa, tatlo, gawin. Ang angas, ang angas, ang angas, angas mo. Ngayon, ay tiyak ko, may natutunan talaga kayo sa nagdaang talakayan natin noong kabilang araw. Ngayon naman, ay dadako tayo sa tatalakayan talaga nating araw. Tatalakayan natin ngayong araw. Ngunit bago yun, ito ay pinamagatan ko. Pasakin yan, nagsabay-sabay. Bawal mapanguri. Ayan, may mga mapag-uri pa dito. Wala po. Ayan, para sa paluto, maaari pong basahin, Ellie. Panuto, siguraduhin bukas ang app sa inyong cellphone na may kakayahang mag-scan ng QR code. Kapag matagumpay na na-scan ng QR code, maghihintay ka ng resulta sapagkat kayo ay minati ko sa 4 na grupo. Bawat miyembro ay mayroong numero kung sino ang maswerte mabubunot ay siyang sasagot at bawat pascan ay may nilalaman na link kung sa ating kinakailangan mo mapanood at bigyan ito ng pananaw base sa iyong napanood. Nuggets o lugaw? Nuggets! Ay, para sa inyong pangkat, ito. Para sa pangkat 1, si Bon, Durisa, Rain, Shaira, Balba, Banita, Jesselyn Kamilangan. Para sa pangkat 2, Rosel, Kabila, Jenny, Jesel, Hazel, Pamela, Cassandra, Karina. Para sa pangkat 3, Joyce, Ivy, Hazel, Laxity, Lovely, Maligaya, Isabel, Ivy. Para sa pangkat 4, Anarito, She, Crisel, Fatima, Sheila, Jovima, Elaine, Benson at Vincent. Naintindihan ba? Opo. Kaya maaari na kayo magsipunta sa inyong pangkat. Ngayon ay tila
kakaunti tayo. Kaya naman ang magiging pangkat uno na lang ay si Eric at si Lovely. Pangkat dalawa ay si Joe at si Sheila. Pangkat tatlo ay si Giselle at si Aaron. At ang pangkat apat ay si Jesseline at si Josie. Paunahan tayo kung sinong unang makakasagot nito ay may mga gantimpala para sa mamayang pagkatapos ng ating kaya. Para sa una, handa na ba ang inyong mga telepono? Oo. Sige, para sa una. Kung hindi nyo mas ganda dito sa una. Sige, Aren. Ang na-scan ko na, ang QR code ko na yung may laman ng pag-release sa mini QR curriculum sa nagawa ng doktor. Basta K to 12. O sige, ano pananaw mo para dito sa K to 12? Ano po, para po sa akin, ang dito po ay dagdag na kaalaman at pagpapaunlad po ng mga skills ng mga mag-aaral na napupunta po sa nagsusubok sa kolehiyo. Ayan, no, say, may iba pa bang pananaw patungkol sa K to 12? Sige, may isang puntos para kay Aren. Pangalawa. Huwag kayo mag-alala sapagkat ang inyong pananaw ay mismo sa inyo galing, kaya yan ay hindi mali. Sige, Aren ulit. Ano po, yung pagiging isang mahusay na lugar. Pagiging isang mahusay na leader. Para sa'yo, ano ba isang pagiging mahusay na leader? Ang pagiging isang mahusay na leader po ay marunong makinig sa mga kanyang pinamumuno. Ang iba ba, meron pang pananaw patungkol sa pagiging isang mahusay na leader? Wala na? O sige, dapat tayo sa panghuli. Ayun, sige, Jody. Bayan naman, the gift of community for disaster resiliency. Ayan, anong iyong sariling pananaw para Ang sa akin naman po, pagdating po sa bayan naman, isa po ito sa katangian ng at ng mga Pilipino kung saan kaya tayo naman sa ganda na resilient kasi na marunong kami. Ayan, no, so bigyan naman natin ng palakpak ang mga nagsasagot. Bigyan natin sila ng angas clap. Sa dalawa, tatlo, simula. Angas, ang angas, ang angas, angas mo. Ayan, tiyak ko, meron na kayong nakikinuha sa ating tatalakayin ngayong araw. Ngayon, kung tingin nyo, ano kaya ang tatalakayin natin ngayong araw? Sige, Eddie. Sa tingin ko po, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pananaw at kayong mga kapitbahay. Maaaring tungkol sa pananaw, sapagkat ang ating ginawa kanina ay puro ang kanilang mga pananaw o mga sagot nila sa question kung ano nasa loob ng QR code. Ngunit bago tayo pumunta doon, halina at itama mo ako para naman malaman kung ano nga ba talaga ang ating tatalakayin ngayong araw ay narito ang ating mga pinagnahulaan mong letra kung saan ay maring hulaan. Sige, sino makakahula? Sheila. Konsepto po ng pananaw. Mahusay ang konsepto ng pananaw. Para sa inyo, ano kaya ang konsepto ng pananaw? Sige? Para sa akin po, ang konsepto po ng pananaw, ito po ay tumutukoy sa kung paano nakita ng isang tao. Mahusay. Meron nga tayong dalawang uri ng konsepto ng pananaw. Ano kaya ang una? Sige, Ellie? Ano po? Expression ng pananaw. Ekspresyon ng pananaw, tumpa. Ayan, basahin nga natin ang halimbawa ng ekspresyon ng pananaw. Sabay-sabay ninyo mga basahin. Ayon, batay, para, sa, nakaayon, sa, ay, ganon din, sa, panimala, pananaw, akala ko, ni, at iba pa. Gamit ang salitang ayon, sino kayo makapagbibigay sa akin? O sino masusundan ng salitang ayon? Sige, ate. Ayon kay Lovely, ang ganda po. Okay, sige. Para sa batay. Sige, Jesseline. Batay sa PS officer, kailangan natin head office. Mahusay. Ayan. Para dito naman, dumako naman tayo sa komento ko,
yaman ko. Para sa panuto, maaari bang basahin na sabay-sabay? Ang guro ay may ipapakita na larawan at ang mga mag-aaral ay kinakailangan na makasagot. Sasagutin nila ito sa pagbabahagi ng sarili nilang opinyon at sa nakitang larawan. Kuha ba? Kuha ko! Okay. Sige, sinong gustong sumagot sa ating pananya kayo? Pipili lamang kayo ng kulay dito sa inyo. Sige? Jessie. Top. K-12. Anong pananaw mo patungkol sa K-12? Yung K-12 kasi sa ngayon, parang ini-improve pa siya. So, maganda naman na nagkakaroon ng improvement kasi nakikita nila yung kung ano yung kaya i-strengthen dun sa ating curriculum. Kasi kapag in-enhance po yung K-12, sa tingin ko po ay mas magiging talagang din po tayo dahil ng mga tayo. Ayan, mahusay. Bigyan niya natin ng 11 palakpak si Jesseline. Sino pa? May 4 pa tayo. Lovely, sige. Anong kulay? Blue. Para sa iyo, anong nakikita mo sa larawan? Ang nakikita ko po sa larawan ay isang bayanihan o nagtutulungan po na mabuhat po ang bahay. Para sa iyo pananaw, sariling pananaw, anong ibig sabihin ng bayanihan? Ang bayanihan nga po ang tulad ng mas nasabi ko na isa po siyang pagtutulungan na nakakaisa po ang bawat tao at ang mga tao sa lipunan. Mahusay. Bigyan din natin ng 11 palakpak si Lovely. Yan. May 3 pa tayo. Sinong maaaring sumagot? Sige, Aren. Anong kulay? Violet. Violet daw. Ayan. Katatapos lamang ng ating kaarawan ng mga nanay. Ano sa tingin mo ang nasa larawan ito? Ano po, pinapakita ko ng larawan ang isang karakter o pag-ugali ng mga Pilipino, ang pag-ugali. Ayan, mahusay. Bigyan din natin ng 11 palakpak si Aren. Ayan, dadalawa na lamang. Sige, Sheila, anong kulay ang iyong gusto? Pumili ka sa kulay. Para sa'yo, ano ang nahihimong sa larawan mo? Ano po, yung mga teknolohiya po. Ayan, anong pananaw mo sa teknolohiya? Yung teknolohiya po ay isa po malaking tulong po sa ating lahat. Sapagkat napapadali po natin ang mga bagay-bagay. Kaya na lamang lang sa ating pangipagkomunikasyon na. Kung ako na ay ating magulang ay nasa malayo, pwede natin silang Maraming salamat. Bigyan din natin ng 11 palakpak si Sheila. Ellie, para sa huli. Sige. At alam mo kami gusto mo sumagot. Ang nasa larawan po ay isang leader at ang kanyang mga mamamayan po or paano kayo nakasagot. Ang pananaw ko po tungkol sa leader ay ang leader po ay isang karakter na namumuno sa ating lipunan. Kung walang leader ay paano gagalaw ang isang lipunan na walang lumakawasan o tumutulong. Dapat ang isang leader din ay may kakayahan na tumulong at ang paulan ng bansa. Ayun, mahusay. Bigyan din natin si Ellie na 11 palakpak. Narito pa ang ibang halimbawa ng ekspresyon ng pananaw. Basahin niya dito sabay-sabay. Ayon batay sang-ayon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, ang Pilipino ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng komunikasyon at sistema ng edukasyon. Sa paniniwala, akala, pananaw, paningin, tingin, palagay, ni ng Pangulong Quezon, mas
sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Narito naman ang pangalawang uri ng konsepto ng pananaw. Sino makakahula? Sige, Jesseline. Expression po ng pagbabago. Mahusay! Basahin nga ang halimbawa ng ekspresyon ng pagbabago. Sa isang bansa, sa kabilang dako, samantala. Yan, gamit ang mga larawan kanina, sino makapagbibigay ng gamit ang salitang sa isang bansa? Sige, Ellie. Sa isang bansa ay hindi mawawala ang ito. Mahusay. Sa kabilang dako kaya, sino? Sige, Jesseline. Sa kabilang dako, may negatibo pa rin epekto ang pagbabago ng pinto sa mga tao. Mahusay. Bigyan natin ng angas-lap ang dalawang nagsisagot. Isa, dalawa, tatlo, simulan. Ang angas, ang angas, ang angas, angas mo. Ngayon, may katanungan pa ba? Wala na po. Mahusay. Ngayon ay dumako tayo sa pinamagatan ko, logo ko, ayuda ko. Meron ako mga ibibigay na katanungan na kinakailangan ay masukat ko kung talagang natuto kayo sa ating ginawa kanina. Ngayon, ano ang dalawang uri ng konsepto ng pananaw? Sige, Are. Ekspresyong pananaw at ekspresyong pagbabago. Ayan, mahusay. Para sa pangalawa, magbigay ng mga salitang maaaring gamitin sa konsepto ng pananaw. Sige, Jesseline. Ayon ba ay para sa ayon sa Mahusay, ayan. Sino makapagbibigay ng mga pahayag gamit yung mga binigay na halimbawa ni Jesseline? Sige, Aren. Mukhang gusto ni Aren manalo. Ayon sa DepEd, ang init ng nararamdaman mo mag-aaral ngayon. Ayan, mahusay. Sino pa? Sige, Ellie. Sobrang init niya. Ayon kay Henry, sa mamigay isang sistema balon. Ayan, mahusay. Sige, Sheila. Bibigay ka? para sa akin. O, para sa'yo. Para sa akin, napakalaking tulong ng teknolohiya. Ayan, salamat. Lahat naman na inyong kasagutan ay tumpak, kaya bigyan natin ng mga nagsasagot ng Angas Club. Isa, dalawa, tatlo, simulan! Ang angas, ang angas, ang angas, angas mo. Ngayon, magbigay ng mga salitang maaaring gamitin kung tayo ay nagpapahiwatig ng konsepto ng pagkakaiba. Sige, Ellie! Sa kabilang banda, samantala at Ayun, mahusay. Kung gusto ni Ellie ng ayuda, malaki-laki ang ayuda natin ngayong araw. Sino pa? Ngayon, sino mga magbibigay ng halimbawa patungkol sa mga binigay na halimbawa ni Ellie? Sige, Aren. Kumahabol talaga sa Aren. Sa kabilang banda ay hindi pa ako tapos gumawa ng demo. Ayan, mahusay na po. Kailangan mo na yan tapusin. Sino pa? Sige, Jesseline. Ano po? Samantala, laban sa kalooban ng mga mag-aaral na nagkaroon na naging mabilang ang Ayan, ako nakakalapot na. Jesseline, kaya ng pulis mo. Ayan. Para naman sa susunod, ay upang mas masukat ko kung talagang natuto kayo, ay meron ako mamaya papanood na video. Ngunit ito ay anong napapansin nyo sa unahan? Sige nga. Lovely. Ang napapansin niyo po diyan sa larawan ko ay Twitter po. Logo po siya ng Twitter. Saan kaya natin ginagamit ang Twitter? Sige, Giselle. pag po naglalabas ako ng sama ng loob. Ayun! Doon daw naglalabas na tuwa na loob si Giselle. Sino ba? Ano ba? May magbabahagi ka ba? Sige, Jesseline. Para sa'yo, anong magpagamit Twitter? Kadalasan po, ganito nangyayari talaga yung pagkakakinig. Ayan, mahusay. Ngayon, ay narito ang panuto na pinamagatan ko. Tweet mo ko. Sige nga, basahin na sabay-sabay. Gamit ang aplikasyon ng Twitter, dito ko nais makita ang inyong sariling opinyon patungkol sa video na inyong mapapanood. Ito ay screenshot at isesend sa ating Google Classroom. Kung wala ang Twitter ay kung may Twitter naman ay sa Messenger. Naunawaan ba? Ako. Ayan,
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Siyempre, tayo sa video na yung napanood. Ngayon ay maaari na kayong magsimula. Mag-tweet. Lahat kayo may Twitter? Ayan. Sige, maaari na kayong mag-tweet. Ang isa sa ating messenger mamaya. Kahit mga dalawang sentence lang, mga okay.
Sige, Jody. Ang sa akin naman po ay, kung ako po ay mag-retreat, ang nakalagay ko ay ang pagtulong sa kapwa ay usang loob at walang hinihintay ang kapalit na consequence. Kasi po sa video ay pinakita kung gano'ng ka-selfless yung lalaki, yung ano natin, yung bigan natin, kung saan tumutulong siya araw-araw, hindi siya nagsasawa. Paulit-ulit yung tinutulungan ng mga tao. Kahit na yung mga tao na nakakakita sa kanya is parang disappointed. Eh, hindi nila mag-gets kung bakit siya tumutulong. Eh, wala naman siya makikita o wala kompleto. Ang hindi nila kasi napaka-exent is, and para sa lalaki, enough na yung satisfaction at saka yung fulfillment na nararamdaman niya para pagpatuloy niya yung pagtulong sa mga tao. At sa lahat ng mga Mahusay. Sino pa? Sige, Ale. Hashtag be kind. Hashtag maging mabuti para sa pagbabago. Pinakita ko sa may video clip na ang pagiging mabuti ay walang sinisima. At ipakita mo lang kung gaano ka mabuti at hindi mo kailangan ng may matanggap para matawag kang mabuti. Kundi ang pagtulong sa kapwa at ang pagiging masaya. Ang isang instrumento upang maging kompleto ng pamumuhay. Maraming salamat. Sino pa? Makapagbibigay ng pananaw. Sige, Giselle. Ano naman po sa akin, hashtag, may nagagawa ang pagtulong. Kasi may pakita po sa video natin na nakalagay na may mga magandang resulta po na may pakita. Nagkaroon po ng magandang resulta yung pagtulong po nila. Kaya maraming salamat. Tumpak naman ang iyong mga sinabi, kaya bigyan natin sila ng angas clap. Ang mga nagsasagot. Simulan. Ang angas! Ang angas! Ang angas mo! Kung ako naman na magbibigay ng pananaw, sarili kong pananaw sa video ay tayo ay palaging maging mabuti sa pang-araw-araw sapagkat ang bawat tao ay may sariling pagod na dinadala. Kumbaga para sa iyo ay madali lamang, ngunit para sa kanya ay mahirap. Kaya pilitin natin maging mabuti sa pang-araw-araw. Naunawaan ba? Opo! Ngayon ay tiyak naman marami na kayo natutunan patungkol sa ating mga natalakay kanina. Ngayon, dumako tayo sa opinion mo yan eh. Magaling eh. Ngayon, upang sukatin ang inyong mga kasanayan ay narito ang aking inihandang pagsusungit para sa araw na ito. Ayan, makikipasa. Ayan. Ganyan na lang ako isulat ang mga kasama. Para sa panuto, isulat ang tama kung tama ang pahayag at mali naman kung hindi wasto ang pahayag. Naunawaan ba? Opo! Maaari na kayo magsimula. Para sa una, lahat ng tao ay may parehong pananaw sa isang partikular na issue. Tama o mali? Pangalawa, hindi maaaring baguhin ang pananaw ng isang tao. Tama o mali? Para sa pangatlo, ang pagkakaiba-iba ng pananaw ay maaaring maging sanhi ng di pagkakaunawaan at tunggalian sa lipunan. Tama o mali? Para sa pang-apat, makakasunod ba? Opo! Para sa pang-apat, ang pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw ay nagpapalakas sa pagkakaisa at pagkakaunawa sa lipunan. Tama o mali? Para sa panghuli, ang bawat pananaw ay mayroong kanya-kanyang halaga at katwiran. Tama o mali? Tapos na ba lahat? Hindi ba? Okay, nakatulog. Tapos na ba lahat? Hindi pa rin. Okay na po. Okay na?
Tago ng mabuti ang inyong mga loob, kung sapagkat mamaya ay bibigay ko ang inyong pagpapaloob. Tapos na ba? Opo. Yan, makipagpalitan sa inyong mga katabi. Ngayon, tsukan natin. Narito ang mga kasagutan. Basahin nga ang simula una hanggang 5, tabling. Idikta mo sa iyong mga klase ang tamang sagot. Para sa unang bilang, mali. Pangalawang bilang, tama. Pangatlong bilang, tama. Pang-apat na bilang, tama. At panghuli, pang-5, tama. Ayan, sino may board marker? Ayan, si Georgie. Maraming salamat. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Lahat ay nakakuha ng 5 puntos. Kaya naman, masasabi ko kayo talaga ay natuto sa ating tinalakay ngayong araw. Ngayon, ay dadako naman tayo sa ating hakdang aralin para sa panuto. Sabay-sabay na itong basahin. Bumuo ng isang poster na nagpapakita ng sariling inyong pananaw tungkol sa video na aking isesend sa ating Facebook. Naunawaan ba? Opo! Yan. Para sa ating pamantayan, maaaring pong basahin. Ready? Ilalaman na ipakita at ipaliwanag na maayos ang ugnayan ng lahat ng konsepto sa paggawa ng poster. Sige, Lapin. Kaangkuhan ng konsepto, maliwanag at angkop ang mensahe sa paglalarawan ng konsepto, 25 puntos. Ano? Sige. Pagkamalikhain kung original na idea sa paggawa ng poster, 20 puntos. Giselle? Pang-apat? Kabuuang presentasyon. Malinis at maayos ang kabuuang presentasyon, 15 puntos. Pang-amulan, Yeserin? Pagkamalikahin. Gumamit ng tamang kombinasyon ng kulay upang may pahayagang nilalaman, konsepto at mensahe. Mas pang-10 puntos ay nasa 100%. Ngayon, naunawaan ba ang ating pamantayan? Opo! Ayan, bago tayo matapos ay nais ko malaman sino ba ang may pinakamaraming lobo kanina na nakuha? 30, 40 po. Ayan, ang nagkamit ng karangalan para sa ngayong araw ay si Jesserin sa una. Alam pa naman natin si Jesserin sa mga kasama niya ng puntos. Para sa pangalawa, sino kaya sa pangalawa nakakuha ng maraming puntos? Si Aren! Ayan pa yung pawantin natin si Aren. Dahil naman yung nakuha puntos. Wow, may pera siya. At ang lahat naman na nakuha, lahat naman kayo ay nakika-operasyon sa ating alakayan kanina, kaya lahat ay mayroong Thank you and po. ay ibahagi sa inyong mga klase. Thank you po. Ayan, ngayon ay binabati ko kayo sapagkat matagumpayan natin ang pagtapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat. Baitang 8, maaari na kayong maghanda sa inyong susunod na talakayan. Ayan, narito ang aking mga sagot. Maraming salamat.